Ang mga bagay na ito ay iaalay ko sa Panginoong Hesukristo, ang pagsasaliksik at pag-aaral at pagsiwalat ng mga pinag-aralan ng may katotohanan sa banal na kasulatan at kasama ang banal na Espiritu Santo. Ito ay aking ihahayag ang mga pinakita sa akin ng banal na Espiritu Santo sa mga aral at katuruan ng ating Panginoong Hesukristo upang ito ay may bahagi ko rin naman sa inyo. Naway magsaliksik rin naman kayo at pag-aralan ang mga ito. Unang Juan Kabanata 4 na bersikulo 1 hanggang 6. Subukan ang mga espiritu. Unang Juan Kabanata 4 na bersikulo 1 hanggang 6. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu. Sa halip, subukan muna ninyo ang mga espiritu kung sila ay mula sa Diyos sapagkat maraming bulang propeta ang naririto na sa sanlibutan. 2. Sa ganitong paraan ninyo malalaman ang Espiritu ng Diyos, ang bawat espiritong kumikilala na si Hesukristo ay nagkatawang tao sa kanyang pagparito ay mula sa Diyos. 3. Ang bawat espiritong hindi kumikilala na si Hesukristo ay nagkatawang tao sa kanyang pagparito ay hindi mula sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo na narinig ninyong darating at narito na nga sila ngayon sa sanlibutan. Muli, kayo ay magbasa ng Biblia upang maunawaan nyo ang nilalaman ng bawat bersikulo ng bawat kabanata, at intindihin ang aking mga paliwanag o pangkahulugan ng bawat bersikulo. Humingi tayo ng gabay sa banal na Espiritu Santo, sa Diyos Ama, at sa Panginoong Hesukristo. Manalangin rin tayo na habang pinag-aaralan natin at nakikinig tayo ay pahintulutan na ilayo tayo sa mga masamang pwedeng mangyari sa atin. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Salamat po sa Diyos. Ang dating Biblia 1905. Ang banal na kasulatan. Mateo Kabanata 7 bersikulo 1 hanggang 2. Huwag kayong magsihatol, upang huwag kayong hatulan. 2. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol, ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. Kahulugan ng bersikulong ito, ang dapat nating gawin sa ating araw-araw na pamumuhay. Mateo Kabanata 7 bersikulo 1 hanggang 2, huwag kayo magsihatol sa inyong kapwa nang sa gayon ay hindi rin kayo hatulan. Ang dating Biblia 1905. Ang banal na kasulatan. Mateo Kabanata 7 bersikulo 3 hanggang 5. 3. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng inyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahila na nasa iyong sariling mata? 4. O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo, at narito, ang tahilan sa iyong sariling mata. 5. Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata, at kung magkagayo'y makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Kahulugan ng bersikulong ito, ang dapat nating gawin sa ating araw-araw na pamumuhay. Mateo Kabanata 7 bersikulo 3 hanggang 5, kung paanong hindi mo ginagampanan o ginagawa ang mga bagay na iyon ay hinding-hindi mo naman masasaway o mapapangaralan ang iyong kapatid ng taos puso, dahil hindi mo alam ang mga bagay na iyong sinasabi sa kanila. Ang dating Biblia 1905. Ang banal na kasulatan. Mateo Kabanata 7 bersikulo 6. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy, baka yerhakan ng kanilang mga paa, at mangagbalik at kayo'y lapain. Kahulugan ng bersikulong ito, ang dapat nating gawin sa ating araw-araw na pamumuhay. Mateo Kabanata 7 bersikulo 6, talinhaga tungkol sa mga taong ayaw kumilala o makinig sa aral ng Diyos, o ang mga taong iba ang relihiyon na may matigas na puso at handang gumawa ng anumang kaparaanan na masama upang maipagtanggol, maipagmalaki ang kanilang mga hidwang pananampalataya. Ang dating Biblia 1905. Ang banal na kasulatan. Mateo Kabanata 7 bersikulo 7 hanggang 8. 7. Magsihingi kayo, at kayo'y bibigyan, magsihanap kayo, at kayo'y mga kasusumpong, magsituktok kayo, at kayo'y bubuksan. 8. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutoktok ay binubuksan. Kahulugan ng bersikulong ito, ang dapat nating gawin sa ating araw-araw na pamumuhay. Mateo Kabanata 7 bersikulo 7 hanggang 8, kayo ay magsilapit sa ating Panginoong Diyos at Panginoong Hesukristo at kayo ay pagbubuksan at bibigyan. Ang dating Biblia 1905. Ang banal na kasulatan. Mateo Kabanata 7 bersikulo 9 hanggang 11. Anong tao sa inyo,
Kung siya'y hinga ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay. 10, o kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas. 11, kung kayo nga, bagaman masasama ay marurunong mangagbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya? Kahulugan ng bersikulong ito, o, ang dapat nating gawin sa ating araw-araw na pamumuhay. ATEO Kabanata 7 versikulo 9-11, sapagkat kung tayo ay masasama o mabubuti ay binibigyan tayo ng Diyos ng biyaya, sa bawat taong nagsisihingi sa Kanya. Ang dating Biblia 1905. Ang banal na kasulatan. Mateo Kabanata 7 versikulo 12, kaya lahat ng taong masama o mabuti man ay ibigin ninyo, kung ano man ang nais gawin sa inyo, ay hayaan mo lang. At gawin mo rin naman ang nais mo sa kanila. Ang dating Biblia 1905. Ang banal na kasulatan. Mateo Kabanata 7 versikulo 13-15. 13, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan, at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang do'y nagsisipasok. 14, sapagkat makipot ang pintuan, at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon. 15, mangag-ingat kayo sa mga bulang propeta, na nagsisilapot sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Kahulugan ng bersikulong ito, o, ang dapat nating gawin sa ating araw-araw na pamumuhay. Mateo Kabanata 7 versikulo 13-15, kakaunti lamang ang maliligtas sapagkat inibig ng mga tao ay ang sanlibutan o ang pagiging masama nyo. Ang dating Biblia 1905. Ang banal na kasulatan. Mateo Kabanata 7 versikulo 16-20. 16, sa kanilang mga bunga ay inyong manggakikilala sila. Nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan, o ng mga igos sa mga dawagan. 17, gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti, datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. 18, hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama, at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. 19, bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol, at inihahagis sa apoy. 20, kaya't sa kanilang mga bunga ay manggakikilala ninyo sila. Kahulugan ng bersikulong ito, o, ang dapat nating gawin sa ating araw-araw na pamumuhay. Mateo Kabanata 7 versikulo 16-20, mag-ingat kayo sa mga bulang propeta sapagkat sila ay hindi totoong mananampalataya ni Kristo, maaaring mailigaw nila ang karamihan sa iba't ibang uri ng kaparaanan na ikakasuwail nila sa harapan ng Diyos at ikakaligaw ninyo. Maging mapanuri upang hindi mailigaw ng mga bulang propetang ito. Ang dating Biblia 1905. Ang banal na kasulatan. Mateo Kabanata 7 versikulo 21-23. 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. 22, marami ang manggagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. 23, at kung magkagayo'y ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nang kakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kahulugan ng bersikulong ito, o, ang dapat nating gawin sa ating araw-araw na pamumuhay. Mateo Kabanata 7 versikulo 21-23, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoong Diyos Ama at Panginoong Hesukristo, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Ang dating Biblia 1905. Ang banal na kasulatan. Mateo Kabanata 7 versikulo 24-25, talinhaga tungkol sa malakas na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at sa Diyos Ama na nasa langit, na kahit anumang pagsubok o pag-uusig ang dumating sa kanilang buhay ay hindi matitinag ang kanilang pananampalataya. Ang dating Biblia 1905. Ang banal na kasulatan. Mateo Kabanata 7 versikulo 24-25. 24, kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap, ay matutulad sa isang taong matalino, na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. 25, at lumagpak ang ulan, at bumaha, at hamihip ang mga hangin,
at hinampas ang bahay na yaon, at hindi nabagsak, sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Kahulugan ng bersikulong ito, o, ang dapat nating gawin sa ating araw-araw na pamumuhay. Mateo Kabanata 7 versikulo 24 hanggang 25, talinhaga tungkol sa malakas na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at sa Diyos Ama na nasa langit, na kahit anumang pagsubok o pag-uusig ang dumating sa kanilang buhay ay hindi matitinag ang kanilang pananampalataya. Ang dating Biblia 1905. Ang banal na kasulatan. Mateo Kabanata 7 versikulo 26 hanggang 27. 26, at ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap, ay matutulad sa isang taong mangmang, na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. 27, at lumagpak ang ulan, at bumaha, at hamihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na yaon, at nabagsak, at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Kahulugan ng bersikulong ito, o, ang dapat nating gawin sa ating araw-araw na pamumuhay. Mateo Kabanata 7 versikulo 26 hanggang 27, talinhaga tungkol sa may mahinang pananampalataya at walang tiwala sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo na nagkaroon ng malaking dagok o problema sa kanyang buhay, siya'y nanghina at nawalan ng panampalataya. Ang dating Biblia 1905. Ang banal na kasulatan. Mateo Kabanata 7 versikulo 28 hanggang 29. 28, at nangyari, na nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, ay nangatilihan ang mga karamihan sa kanyang aral. 29, sapagkat sila'y kanyang tinuturuang tulad sa may kapamahalaan, at hindi gaya ng kanilang mga estriba. Kahulugan ng bersikulong ito, o, ang dapat nating gawin sa ating araw-araw na pamumuhay. Mateo Kabanata 7 versikulo 28 hanggang 29, magtilihan ang lahat ng mga tao dahil nagturo ang Panginoong Hesukristo na may kapamahalaan at nanggaling mula sa Diyos. Kaya kapag nakikita mo ang isang mangangaral na may kapamahalaan magturo, at binigyan ng biyaya ng Diyos ay magsisigawan ang mga tao dahil sa kasiyahang nadarama ng kanilang mga pusong uhaw sa salita ng Diyos. Maraming salamat po sa panunood, mga kapatid po sa pananampalataya. Naway inyong panuurin ulit ito at iba pang mga kabanata, nang sa gayon ang mga bersikulong ito ay lubos niyong maintindihan. Ito po ay galing sa Panginoong Hesukristo at kaloob ng Diyos Amang nasa langit. Gabayan po nawa at ingatan po kayo palagi. Salamat po sa Diyos.